Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito raw ho mga retired AFP and PNP officers. Abay nanawagan daw kay House Speaker Romualdez na bumaba na sa pwesto. Yun po'y ayon kay Senador Bato de la Rosa. Inilatag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang kopya ng liham na ipinadala umano ng mga retired AFP at PNP, UP vanguards at iba pang concerned Filipino citizens at maging taxpayers kay House Speaker Martin Romualdez. Sa nasabing sulat, hinihiling naman ito kay Romualdez na bumaba na ito sa pesto dahil nga sa apat na rason. Kabilang nga sa mga rasong nakasulat dito ay ang paggastos niya raw ng 26.7 billion pesos mula sa akap ng DSWD para sa isang Peking People's Initiative para mapalitan lang ang konstitusyon. Maliban dito, iginigiit din nila na marapat na itong umalis sa pwesto dahil bigo itong proteksyonan ang taxes ng bayan mula sa korupsyon. Unang tingin, parang wrestling promo ang ginawa ni Senator Bato. Yung linya na "We want you out now" ay hindi bagay sa isang senador, mas bagay sa isang barangay tanod na nainis sa kapitbahay na maingay ang karaoke. Kung ganito ang level ng political discourse, abay talo pa ng mga nag-aaway sa palengke. Sa Senado pala, may libre ring comedy bar. Pangalawa, ang sigaw ni Bato ay parang isang player na hindi nakashoot kaya sinisisi ang referee at gusto agad palitan ang commissioner. Ang problema, hindi laro ang pinag-uusapan dito kundi pamahalaan ng buong bansa. Kung lahat na lang ng hindi nila gusto ay tatanggalin agad, baka sa susunod pati janitor sa Senado gusto na rin nilang sibakin. Napaka-childish, parang hindi senador kundi varsity sa intrams na bitter sa pagkatalo. Pangatlo, ang image na ipinapakita nila ay parang reality show na Pinoy Big Brother, Congress Edition. May mga housemate na ayaw sa isa, kaya nagsisigawan ng evict, evict. Kahit anong anggulo tignan, ang big loser dito ay hindi si Romualdez kundi ang taumbayan na napipilitang panoorin ang walang kwentang drama. Ang masakit pa, ang budget galing sa buwis natin. Parang nagbabayad tayo ng cable subscription sa palabas na ayaw naman nating panoorin. Pang-apat, hindi rin ligtas si Bato dito. Parang siya yung dating kontrabida na biglang nagpipilit maging bida. Pero nahuhuli pa rin ang script. Ang problema, hindi convincing ang acting, mas mukha itong pakitang tao para sa ibang interes. Kung tutuusin, parang pelikulang paulit-ulit na lang ang plot. May gustong patalsikin, may gustong pumalit, tapos balik sa dati. Walang bagong twist, kundi recycled na awayan. Sa huli, ang politika natin ay parang jeep na puno ng pasahero, pero parehong ayaw bumaba ng driver at konduktor. Yung sigaw na "We want you out now" ay parang pasahero sa likod na biglang nag-demand na siya na lang ang magmaneho. Kung lahat gusto magmaneho, sino pa ang magbabayad ng pamasahe? Kaya imbes na makarating sa destinasyon, natatinggalang tayo sa traffic ng walang katapusang bangayan. Mga kabunyog, mga kababayan, mukhang lumalawak mukhang dumarami ang nananawagan ng pagre-resign ni Speaker Martin Romualdez. Nung isang araw, yung mga retired na mga PNP at ilang AFP officers naglabas ng kanilang statement. Kailangan na daw na mag-resign. Hindi nga lang bilang speaker, pati congressman pinapag-resign si Martin Romualdez. Si Bato de la Rosa din, sabi ni Bato de la Rosa, kailangan na raw mag-resign ni Romualdez now. Matindi, At maraming mga sektor, maraming grupo ang nananawagan na mag-resign si Romualdez. Bakit? Sa init kasing ito ng issue ng flood control, na itong mga anomalya sa flood control, itong mga anomalya sa budget, lalo na yung mga insertions, hindi talaga maiiwasan ang tumbukin dyan, na involved dyan, ay si Romualdez. Kasi siya ang speaker ng Kamara. Tulad din ng si Chis Escudero noon, ay president ng Senado, Senate President. Wala namang mangyayaring mga insertions sa Kongreso man, sa Kamara man, o sa BICAM, kung hindi alam ng speaker. Kaya nga kahit yung si Saldico, dapat palabasin yun ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nadidiin, kaya nadidikdik si Speaker Martin Romualdez dahil dinidepensahan niya si Saldico.
Dapat ipakita ni Speaker Martin Romualdez, sabi niya, suportado niya yung kampanya laban sa korupsyon ng administrasyon. Pinupuri niya yung kanyang pinsan na pinangungunahan ngayon ang pagsusulong ng kampanyang anti-corruption. Dapat ipakita niya rin yan sa Kamara. Ang problema, yung create nilang Infracom, yung TRICOM, na nag-iimbestiga, selective din eh. Selective. Walang hindi nila tinutumbok yung mga kongresistang involved sa mga maanumalyang flood control na yan. At dapat magsimula muna pag-usapan yung mga insertions kasi marami diyan sa mga flood control na yan na maanumalya ay mga insertions. Kaya ang tanong, sino ang nag-insert? Sino ang mga proponents niyan? At alam yan ni Martin Romualdez bilang speaker. At kung hindi man siya, yung kanyang kanang kamay pagdating sa budget, si Saldico. Kaya dapat padaluhin niya si Saldico. Ang problema, hinayaan niya pang makalabas ng bansa. Tapos si Saldico pa yung nagde-decide kung kailan babalik. Ay dapat sa travel na yan, sa travel authority, nakalagay doon kung kailan dapat bumalik. At saka dapat pamadaliin niya nang makabalik si Saldico kasi mainit na ang issue. At siya ang nadidiin. Sa ngayon, dumadami yung kahit mga miyembro ng Kongreso, ng Kamara na critical na sa kanya. Aside sa dati na, sila Joke Frasco, sila Tubi Chanco, sila JV Benitez, ay ngayon yung mga bata, si Kiko Barsaga, baga matwirdo din itong Kiko Barsaga na to, yung anak ni Benitez, si Alvi Benitez ba yon? Kasama na rin sa mga nananawagan sa kanya na critical sa kanya. So dapat maipakita ni Speaker Martin Romualdez na talagang hindi niya tinutolerate ang korupsyon. At magagawa niya lang yan kapag pinalabas niya si Saldico. Sila Dong Gonzales, yung mga nababanggit na mga pangalan na grabing mga insertions na siningit. Dapat palabasin niya yon. Sabihin niya, harapin niyo ang isyong to. Nasisira na ang institusyon ng Kamara. Kapag ginawa niya yan, mababalik ang tiwala sa Kamara at mabalik ang tiwala sa kanya. Hanggat hindi niya yan ginagawa, titingnan siya bilang promotor ng mga anomalya na yan. At lalawak pa ang mananawagan na yan ng pagpaparesign sa kanya. Ang problema kasi pag nag-resign siya, pag napalitan si Romualdez, mamumroblema si PBBM. Nakukontrol ni PBBM, napapasunod ni PBBM ang Kamara, yung mga gusto niyang mangyari na isasagawa ng Kamara dahil kay Romualdez. 300 plus yan, 350 na kongresista yan. Kailangan ng magaling na leader niya na maglilid dyan, magtitibon dyan. Kung hindi, mga kongresista yan, mga political dynasty yan, magkakanya-kanya yan. Hindi na yan mapapasunod. Baka i-impeach pa yan si PBBM. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.